Spec ups lang. Thank you sa... Endorsement. May smiling face po. Ito yung gagala dyan. Sa crew ng Starbucks. Anyway, magandang araw sa inyo. Sana nakahinga na kayo from DILG. Nag-release rin kayo. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po si General Danao, ang ating Chief District Director ng Manila Police District, pinakamagaling District Director. Talagang walang humpay ng pagsasayos at paglalagay sa tamang kalalagyan ng mga kriminal sa lungsod ng Maynila. Yung ating kampanya sa mga pinaghahanap ng alagad ng batas. Well, thank you very much. I hope lahat nakakain na kayo. Hindi pa kayo kumain? Pareho lang. Okay, magalala, lilipas din niya. Ilog-tulog niya lang. Sasama ko kayo sa panalangin. Anyway, una, let's be... okay, there are three things that will happen today in our presentation. As you can remember, there was an incident in a community, went viral in social media about an incident in a barangay in 5th District. No? This is only a result of the situation is only the result of yung talagang pag hindi isinasaayos ang mga kalye. Ito ay nagdudulot ng animosities among community members. So, may altercation and so on and so forth. No? In fact, mas mabigat ngayong araw na ito, mas mabigat ang magiging pananagutan ng mga chairman sa darating na mga araw, dala ng memorandum na nakalap natin o natanggap natin from DILG kanina, which we will inform respective barangay officials in a few days about the said memorandum. Yung pagsasaayos ng kalye ng kanilang nasasakupan. At now, included na rin ang kapulisyan, lahat ng PCP, lahat ng presinto, naabutan ng kaguluhan sa kalye, kailangan daw ng augmentation sa Mindanao. So we would welcome them to be sent, and we'll be happy that, and we will be proud that MPD policemen will be part of the Mindanao force. No? It's our great pride to send our policemen there in Mindanao para naman magkaroon ng practice. So I think this is going to be a stern warning to the erring policemen who will not implement peace and order in their respective AOR. But be that as it may, going back to the same issue, I would like to recognize the Vice Mayor Hanil Lacuna, and the members of the City Council later on for our Eat Right issue. Now, last Friday, I called the attention of that respective barangay chairman, and I gave him ample time to rethink what he has done to the community. Now, I would like to present to you Chairman Amado Castro Soriano. Ito po siya. In fairness to him, I have to be fair, no? Because I've given him ample time to retake and surrender himself and face whatever accusation, because these are mere accusations. But so that mapapanatag natin ng taong bayan that no John Doe's and Mary will just pull a gun and create anxiety to our community, and he's supposed to be the one keeping the peace and order situation of his respective barangay.
here he is presenting himself before the MPD, and he will explain what happened. So I hope to other chairman, if there's this situation, huwag niyong tinatakbuhan at huwag niyong hahawakan at ilalagay sa inyong kamay ang batas. Kaya nga tayo may pulis, andyan si District Director. Diba? So, alam niyo, ang tawag natin dyan, occupational hazards. So, I have to give credit to Chairman Soriano and his family, facing this so-called accusations. It is not up for me to say he's guilty or not. It is not up for me whether to tell what happened really in the situation. Let the police natural course of, processes be given to him. Bahala siyang sumagot. But gusto ko lang ituwid. Kapag may ganoon, hanggat maaari, meron naman tayong uniform personnel. At maging takdang aral to sa lahat ng chairman. And I'm happy for him that he has this guts of facing this. Kaysa naman, siyempre, wala kaming choice but to keep the peace and order situation and certainty in our community, whether you're an official or not. Sabi ko nga sa inyo, pati kusyal, pupusasan ko, magpasabong lang. Ay, buti, tumigil yun eh. Isa po, kasi wala tayong choice but to put order and put things in right perspective. But anyway, yan, Mr. Soriano, Chairman Soriano, bahala na po kayo sa, ayan, nandiyan naman andito ang ating Barangay Bureau, maaaring makatulong niya. And you have a lawyer also to protect your interests and rights. And thank you for heeding the call of this sample representation. Wala kami ibang nais. But I wish you good luck, Chairman. Okay? Sige. Ingat ka. Thank you. Sige. Yes, you have a question na siya? Gusto niya magbigay ng statement. Kaya, pwede siya magbigay ng statement. Buti naman. So that he can explain briefly, mapagtanggol niya ang kanyang sarili. Tingin mo. Yung complainant, ano na natin yan sa presinto. Para wala tayong kikilingan, wala tayong tititigan, wala tayong patay lang. Ang importante, hindi na natin siya hahanapin. Which, may bad things happen in the middle. I don't like that in the city of Manila. Yes, Chairman Soriano, makisuyula. Ako po si Chairman Soriano ng Barangay 796. Tangan lang po. Naging anak ko po yung silang kanila. Thank you po. Naging po po. Pasensya lang po kayo. Nakangyari sa akin. Okay, naunawaan ko naman, kaya nga ayaw kong pakialaman dahil wala naman ako dun sa sitwasyon. Kaya po ito. Ang mga tao niya, hindi ako kinalang bilang ako isang barangay. Ano po sabi? Ako daw po ay kapitan tayo. Marami daw po akong kaso. Marami daw po. Wala pong katotohanan ng paninira niya sa akin. Pinagampanan ko po ng maayos ang aking tungkulin bilang unang barangay. Sa panahon ko ngayon, pumunta kayo sa lugar namin. Maayos po ang aking barangay. Na-minimize ko ang lahat ng kasamaan. Na-control ko po sa isang lugar ang lahat ng adik, puser. Doon po sa lugar ng aking nakalaban. Kaya Mayor, kung ano man po yung wala po akong daas na ipinakita. Bagkos, punong barangay pa rin po. Nakikita niyo sa video, ako naglalakad. Tigil, tigil, tigil. Wala pong tumitigil, hindi ako pinakikinggan. Ako po ay punong barangay. Kung bastusin ako ng mga pangkaraniwan, ano kung gagawin ninyo? Kayo po ay mayor po, hindi ko narinig po ba ang binastos? Alam ko kayo mga kritikong tao.
kayo. Dahil umayos kayo. Nandiyan po si Mayor. Alam niya ang aking ginagawa. Okay. Then, okay. Kayo yung follow. Sige, ganito gagawin natin, ha? Kasi, yes. Ganito gagawin natin. Yung complainant, chairman, police. Hindi ako ang investigador. Ako, ang obligasyon ko sa inyo lahat, walang makatatakbo sa mata ng batas. In fact, it's been going on for the past so many Mondays. So, pagtanggol ninyo ang inyong sarili, chairman, ipagtatanggol ng mga argabyado, naapi, kung naparamdam nila ay naapi sila, magharap kayo sa husgado. Sige. Last. Kasi we have other matters also. Alam niyo, ang daming problema sa Manila. Sige, please. Ito muna yung nasabi sa amin, ito yung tinig na po namin yung tawag sa salita. At isa pong po ng barangay, dapat po, siya po yung mag-aayos sa lugar namin. Tama. Hindi po yung katulad ng ginawa niya ngayon. Pupunta siya doon, ang nag-away po, dalawa po. Pinaway po sa amin talaga. Pag-lusog niya po, iba po yung dala niya. May balik po siyang dala niya. Nakita ko rin. Ano ba? Yes, nakita ko. Paano mo po yung ganyan na siya ang kanina sa amin? Paano po kami sa barangay namin? Let the natural course of law be applied to it. Parang nakasyon Ngayon may lakas ka na dahil ito, mayor yun na nabagitan. Then let the policeman do the investigation. Okay? Okay, all those complainants, let's move on. You complain formally. Charges will be, set against, charges. If there is, then let the city council, andyan naman ang direktor ng Liga ng Barangay, andyan ang Barangay Bureau, we can easily, as the city, city government, as you all know, we have supervisory authority over barangay officials. So for the meantime, this is a police matter. I will let the policeman handle this thing. Okay? Patas ba yun? Yes. Ang gusto lang malaman sa media, na ito pong barangay chairman na to, may hawak po talagang baril. May picture naman po, kahit nalalabas na po sa inyo, na plastic lang daw yun at laruan, at yung mga dala-dala doon ng pamalo, inaagaw lang po sa amin. Nagtutulong mismo itong chairman na to. Ito po yung baril, kita-kita naman po sa inyo. Hindi ko matatapos. Isa sa kanila, isa sa inyo. That is enough already. Walang naman. Magpasalamat din sa Diyos sa sa MPD. Okay. Samahan na yung complainant, please. Samahan na yung okay, next item. Ito, mas malala. Kasi mas malala to. Kasi ito hindi lang to away. Talagang pang-preso kulay nyo. Huyo ko itong mga to. Mana-mana lang. Mga kababayan, hindi kaila sa inyo na bago pa man ako maupo, nung ako'y tinanong sa Channel 5 sa interview na anong policy sa towing. At alam niyo na ako'y may deklarasyon na ipinagbabawal ko ang towing sa Maynila. Hindi dahil sa gusto natin magulo, hindi dahil sa gusto natin
mga abuso. Kasi may pang-aabuso sa parte ng gobyerno ng Maynila. There was a time. No? So to stop this uncertainty, kung whose fault it is, kung towing company ba, City of Manila ba, o si Eddie, o si Patty. Hindi na malaman yan eh. To stop this, pinatay ko yung gripo. O para walang source of any, ang tawag dyan na duda. O ito, pag-upo natin, minanifest natin ang ating policy. Bawal ang towing sa Manila. Pero nakiusap naman ako sa mga tao, kung po pwede, huwag ibalandra yung mga truck nila. Dahil talagang kukunin namin, at pag hindi namin makuha, i-acetylin namin. At we're serious about it because we were going to consider those vehicle as obstruction. At ang obstruction, maraming ginagamit na material. Martilyo, maso, at acetylene. Ganun lang naman yan, pa sa obstruction. So nagkaroon ng kapanatagan ang mga taga-lungsod ng Maynila na wala nang aabuso na towing company sa Maynila. Itong mga tulonggis na to, nahuli ng NDTEU by Major Santiago and Colonel Pelias and his team through the directive of General Danao. Ang ginagawa nito mga to, naalala nyo yung nag-video ko nung isang gabi? Naalala nyo yung nag-iikot ako, bigla ako binakit ang towing? Madaling araw? 3 o'clock. Di ba, at first, makikita mo, di ba? Ano yan? MMDA. So, akala namin, MMDA. Kasi ang pinagbawal ko naman yung sa atin. Yung sa atin, sa local, yung mga private. Kung MMDA, then so be it because it's R10. O ito. Walang otoridad. Walang accreditation. Gusto yung mahulog sa bangko. Walang lisensya. Sino ang amo nyo? Sino? Joy? Ba't pagkaligaya, puro illegal? Pamilya yun ah. Kasi ligaya, Joy, di ba? Ha? Parang pamilyar kayo. Si Joy, taga saan? Anong inutos sa inyo? Anong inutos sa inyo? Ba't kayo nagtotowing sa Maynila? Kami po pinasalanan sir na dapat pa po kami Maynila. Napadpad kayo? Ba, ano kayo? Hangin? Gano'n? Gano'n nyo nakatagal ginagawa yan? Sir, sa Maynila naman po talaga kami. Kasi lang po sa kasi yung talaga po ginamit yung truck na Ayos ah. Buti hindi puro pansamantala, mga sinasamantala nyo naman kami. Nakita ko na kayo rin sa linggo eh. I thought you're legitimate, seems legitimate. Kaya itong nakakalungkot sa towing eh. Pag tinitingnan mo, kala mo legitimate eh. Diba? May mga uniforme pa eh. Ang liwanag, walang towing sa Maynila. Kasi nga, ang chismis dyan. Nagkakapera lang ang kung sino-sino eh. Yung Joy, taga saan? Taga-Caloocan. Ayan, paano ngayon? Nasaan na si Joy? Dishwashing na lang. Magkano ang hatak ninyo sa truck? Sa iba, hindi ko nakakalam na sir. Ano? Marikina po namin sila.
Marikina dinadala. Tingnan nyo nga, kayo po lumugar sa amin. Tumitira to, alam niyo ako ng oras. Ito malas itong mga to eh. Buti na lang, di ako natutulog. Tumitira to gabi. Kasi nga naman, wala nang lesbo, kuno. Wala nang gobyerno, kuno. Nakalimutan yan, di yata nanonood ng Facebook ito. Hindi natutulog yung balita tsaka yung mayor. Oo. Natulugan. Diyos ko, hindi na po pwede yan. O yan, mga kababayan, kung sino mga naapi nito, sino mga inargabyado nito, nananawagan ako. O, pumunta na kayo. Bukod sa meron kaming complainant, mas maganda, lumabas na po lahat ng complainant ng api, na naapi nitong mga to. Sir, ano po pa ba yung charges niya? Ha? Well, one, usurpation of authority. They are not, well, hindi sila accredited and they were not given such authority. Ha? Torture? Torture pa rin, ha? Ano? Torture? Extortion. Bahala ang lesbo sa investigasyon. Oh, torture ka, ganda hinahanap. Bawal yun. May human rights tayo sa Manila. Kasi ano yung gagawin pa sa Joy? Ha? Anong company nyo? JFP doon. Ano? JFP po. JFP po. Joseph Estrada. Pag galing yun sa sipat. JFE. Joseph Estrada. Check nyo rin sa Caloocan kung may business permit ito. Pangalan nito? Johnny Vargas Tolentino. Mark Anthony Alba E. Nieves. Ayan. Ano yan? Driving without license. Oh. Registration, wala. O, tama nga ako. Ayun, sabi sa'yo eh. Ako, inulaan ko lang yun ha. O, usurpation of authority or official function. O, sabi ko na eh. Hindi naman ako abogado. Article 177 of the Vice Penal Code. Sige. Sana po mga towing company, huwag nyo na pong tularan to. Huwag po. Ngayon, yung mga driver, baka inutusan kayo ng amo nyo, pumunta kayo sa Maynila, mangisda. Nangingisda. Huwag po. Hindi namin papayagan na abusuhin ng mga taga-Maynila. Ayusin namin sa maliit naming kaparanan, masakit sa ulo, so be it. Pero hindi namin papayagan yung mga mag-aabusong katulad dito. Sige, total, bagay na bagay, letter P na lang kulang sa damit nyo. Pamilya yung kulay pa. Pamilya sa akin yung kulay. Ngayon naman po, ito. Talagang magaling yung district director. Pag magaling talaga district director, may kalalagyan eh. Yun eh, oh. Ito pong susunod, ang pangalan, Jasper de los Angeles Ambrigue. Siya po ay isa sa most wanted person, hindi lang o dito. Siya po ay nasa listahan ng Interpol. Through the effort and directive of General Danao and SMART, Major Ribay, they were informed because I received a complaint July 15, and they were informed that this fellow is being running, going in out of the country to hide or in hiding. Nagpunta pa to sa Malaysia, nagpunta pa to sa Singapore. Mangyari, may nakapag-tip
kay General Danao at dahil yung complaint nag-emanate sa City Hall, Major Ibay and his team, kumapit kayo. Alam nyo saan ito nakalawit? Sa Palawan. So our Manila Police District officers and policemen went all the way to Palawan based on an information given to this district or police district. Ito po siya ngayon. Siya po ay may kaso number 6 so ito most wanted person ng Manila Police District and Interpol red listed fugitive with criminal case number 17333-946 by Honorable Daniel C. Villanueva, Presiding Judge, Branch 49 RTC. Ang kaso, rape. He's been accused to put certain substance sa inumin ng babae. The case or the incident happened in 2015 and cases were filed March 28, 2017. So he's been hiding for 2 years or running. So I would like to congratulate General Danao, Major Ibay and his men and all other members of the Manila Police District. No? Si Major Pura, ayan, yung mga si Kapitan. Oh, ayan, yung mga lespo natin. Yes. IG. Oh, Intelligence Group. Ay, naku, maraming salamat ha. Basta lahat ng involved, baka naman natin yung MPD, no? Ano to, very challenging to kasi he can afford to get out of the country. Nag-backdoor lang to mabalik eh. So medyo may kaya to ways. Kaya lang, siyempre, alam mo, tama si Justice Sandoval eh. You cannot escape the long arm of the law. That's what I heard from him when I was in law school. And I think I'm happy for the victim. Now they're going to face each other and prove his innocence before the court. So muli, maraming salamat, General. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, yes. Sir, Yes, please. tigil po yung towing, pero may plano ba in the future? No. Wala na talaga, sir. Wala tayong ibabalik na towing. Hindi ko ibabalik yan. Pero magiging challenging sa amin sa part ng city. But we have another idea which is clamping kahit pa paano. So, yes. Actually po, Muslim community po, nagpahig ng support sa inyong programa. Maraming salamat. Maraming salamat naman sa kanila at nauunawa nila na wala tayong ibang layunin kundi magsasaayos para sa kapakinabangan ng higit na nakarami. Yes. Kanina umaga po, nung pagbisita ni Senator Pacquiao, ano po yung napag-usapan natin? Or bakit po siya dumating? Hindi, inimbitahan talaga namin siya. Just to, greet our city personnel, our employees, and at least, alam niyo si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao is adopted son of the city. Sir, bakit? And siyempre, we'll be honored that if we will be, which he did. Kaya, taos puso ang aming pasasalamat kay Senator Manny Pacquiao for visiting the city of Manila. Okay? Yes, Ram. After this, magtuturo lang ako. Opisina ng eskwela nga. That's my next goal in life, to teach. Sir, sa crime naman sa alleged rapist, siya yung number 1. Number 6. For all rape alleged rapists in Manila, or Sa wanted list ng Manila. Manila level. pero for rape only, siya yung number 1. That I cannot give you that answer that directly. But what matter most is that he is included in the top 10. He is number 6. Ang case is rape.
And he's also part of the Interpol watch list. Ito yung ano niya. Ito siya. I'll show it to you. It's already in the Viber group sa sabi ni Sir. Yeah. Nasa Interpol siya. Wanted. As wanted. Sa atin sa district, nasa most wanted siya. Sa district level. You have a copy sa Viber? Okay. That's good. Ayun, meron other topic ako. Yes. Kasi ginawa ko istorya ng mural eh. Nakita ko nasa museum. Ganda, no? Tanong ganito. Inisingin kayo ng EDNEP. 20 million? 20 million. So, Ang plano ng council. okay lang. Maibalik lang dito yun. Pero pagbalik, kasi ingatan yun eh. Okay. Paano mo i-safeguard yun na hindi Meron na silang request sa amin maintenance? to retrofit Yun. itong lugar. Wala nang tulong. Yeah, all the things that we can on how to protect the jewel of Manila. Yeah. So do that will Pwede comply. natin sabihin, okay na sa inyo. By principle. Babawiin nyo. Hindi namin babawiin. Babayaran nyo. Bagay lang na dapat ibalik sa amin mga taga Maynila. Babayaran. Yan pa lang naman eh. Ethnic lang. Dami nung sa Divisoria. Layo ng Southwest. Okay? Then we'll go. Oh, Sir, sige. sorry, last one. Sir, Sure. nung weekend po nagkaroon tayo ng dinner with business tycoon. Oh yeah. Ayan. Hi. Thank you for asking. Yes. Yeah, I was fortunate enough to be with the economic driver or personalities. And we know for a fact that these are conglomerates in the country. Thanks to Mr. Kim Atienza, former councilor of the City of Manila, hosting the night. I'm grateful in such a way kasi ang hiningi ko sa kanila, bumalik, mag-invest sa Manila. Because ayoko naman pangunahan, but the way we converse, they have fresh outlook about the City of Manila because of what is happening in the City of Manila. So, having said that, meron lang akong hiningi. Ang hiningi ko talaga, specific please, given a chance magtayo sila ng negosyo sa Maynila, that 70% ng kanilang empleyado dapat tagalungsod ng Maynila. Yan, personal kong request. Direct personal request. Kung magtatayo ng branch, magtatayo ng franchise, magtatayo ng building, development, ang pakiusap ko, at the very least, 70% ng i-hire nilang empleyado ay tagalungsod ng Manila. Then I was asked, why? Because what I believe personally, this is one way of reducing criminalities in the City of Manila. If there's such opportunity to work, mababawasan niya naturally because from what I know and I understand, social problem yung crime is only the effect of social problem and most of it economic. So I think to be a long-term solution to this approach is to generate more opportunities for the city. Plus the fact that I requested them to focus their eyesight or their vision to a particular geography, which is Escolta. And I told them in the early times, Escolta is the business center of the country. And these people, which I was fortunate to be with them, has the capacity to change the skyline of Escolta. Yun ang sabi ko. Tingnan nyo maigi, tapos kung ano mapagkakasunduan natin bilang gobyerno ng Maynila, bilang private sector, and property developer. Kasi we really wanted to, kasi bababaan ko yung buwis
di ba may pangako ko sa mga taga-lungsod ng Maynila, which is ang feeling ko kay Vice Mayor, sa kakayanan ni Vice Mayor Hanel Lacuna, matter of days na lang, maaprobahan na yung pagbababa ng amilyar at saka yung amnesty. No? Ayun. Tama pala. For publication na pala. So after that, aprobahan na natin. So, kaya nakakatuwa na fresh yung outlook nila. And it end up in a very light manner. You know? Maganda talaga. Ayoko lang pangunahan. Ayoko lang yung expectations. Gusto ko lang. Sana pag nandyan na. But this is the one of the conversation. Thank you, Mayor. Back to the 6 most wanted at saka liquor ban. Totoo po ba yung pamilya ng biktima nagpasalamat sa inyo dahil sa liquor ban within 200 meters? Talaga, narinig mo yun. Thank you. I'm happy that I'm happy when you ask me those things that people are happy of new policy. Yeah, it's true. I've heard and messages was sent to me by a lot of parents in the city na hindi na sila masusugatan sa baon. Nyanga-nyanga. Hindi, natutuwa sila na yung kanilang pangamba bilang magulang magkaroon ng immediate access sa ganitong nakalalasing na inumin ay nababawasan. Hindi, katulad sinabi ko, no? Hindi yan matatanggal. Kasi lalagpasan ng 200 meters yan, nyanyanga na naman yan. Pero let's be fair, if you limit the opportunity to access, at least you limit the opportunity o yung mga walang kwentang bagay. And yes, yan. I received a lot of thank yous from the parents. And I'm grateful sa mga magulang na nagpasalamat. Maraming salamat at na-appreciate niyo yung aming munting polisiya. Pero nagiging larawan daw po ng bansang Pilipinas sa Maynila. Ano reaction? Well, we're the capital, but we have not done anything yet. What we're trying to do is to function as a normal mayor. Kung ano man yung ginagawa natin ngayon is normal na trabaho ng mayor. Wala pa tayong ginagawang talagang malalaking bagay. Ito naman ay day-to-day. Mabilis ang maaga. Ay salamat naman kung na-appreciate ninyo yung aming hindi pagpahinga. Hindi, ako natutulog naman ako. Sabi ko nga sa inyo, masa ako. Masandal tulog. I find time to rest. And I thank everyone for their worry and, saying I've received millions of take care nowadays, no? Ako naman, liawa Diyos, yan nga yung pinanalalangin ko na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan, malusog na katawan, malawak na kaisipan. Yan ang lagi kong, I'm just sharing you kung ano yung pinanalalangin ko sa Diyos. But, kasi ako lang naman simpleng katwiran ko. Wala akong karapatang magpahinga ngayon. Dahil sa mahabang panahon, masyado kaming nalugmok bilang lungsod ng Maynila. So, now I was given a chance, I am given a chance. I will try to excel with the help of our Vice Mayor, Hanel Lacuna, and the City Council, to excel from this field of undertakings, which is we are involved in a business, what we call people helping people business. At araw-araw, katulad itong susunod. Itong susunod na ito pinakakawawang tatamaan sa bagong pulisiya ng national government. And these people lives in City of Manila. So I have to address it. Away sa barangay, I have to address it because I don't like any John Doe and Mary, bigla na lang mainit ang ulo, maglalabas ng baril. That creates anxiety, uncertainty, no? O katulad niyo, natutulog kami. Hindi na ako, alas patulugin itong towing na to. Akalain mo, habang pala nagpapahinga kami, nalibwak lang kami ng konti, nangangalawit ng ingisda na sa Maynila.
Oh, tsaka malaking isda kinukuha niya, na-track. Oh, 8 milyon eh. Ayaw ko na nga lang hihirin eh. What matter most to me is nakuha sila. And I think, yung pang-abuso sa part ng maliliit na tao, eh mawawala. Unless meron pa rin. Kanina, may nahuli na naman kami sa Velasquez. Cutting trip. Kanina, si Police Tumera, yung police ng Dagupan. Oh, si Jerry Tumera, may nahuli na naman kanina, Velasquez, cutting trip na naman. O, pinatuluyan ko na ngayon. Pinapailan namin ang kaso sa LTFRB to cancel the franchise and to cancel the license, driver's license. So, yun. Kaya, hindi nyo ako masisi kung bakit ako laging humingi ng tulong sa inyo. Because, we really have to put things in right perspective. Pakahirap. Pero, ang happy naman that you appreciate it. May awan Diyos. Okay? So, anymore? Because we'll go to the next one. Yes, please. Sorry, It's okay. No worries. Sir, yung sa Jumper Boys, after nun, ano po yung plano niyo? Wala nga nagja-jumper. I went there the other night and I'm showing it to everybody. Pinalalakas ko lang yung ilaw namin sa kalye, yung owned by the city. So para wala pang umuulit. Wala, kasi nahuli na si Spider-Man eh. Unless may part 1, part 2. Bagay ang Spider-Man, part 4 na yata. No? Saka ilang palit na rin na karakter ng Spider-Man. No, we will keep one. Tuloy-tuloy naman to. Sir, please late sila. Just Oo. Alam mo naman ako, personally sa akin as a city may puso naman tayo eh. I mean, sometimes, I'm still human being. Pag mga ganyan-ganyan lang naman, siguro isang beses, pero hindi pwedeng tularan. Susunod no, talagang wala na tayong choice. So, anyway, ulitin ko, Loton. Gamitin ko na to Talagang matitigas ang ulo ng mga bus sa Loton Lagi kayong humihinto sa tapat ng presinto. Sino ang presinto na naman doon? Gusto na naman matanggal yung presinto na yun. Doon sa ano? Di Mapera? Di Mapera. Okay na sana maganda pangalan, Di Mapera eh. Hindi, pero ako, honestly bawal magsakay sa ilalim ng tulay pagbaba ng Quezon Bridge. Bawal mag-load and unload. Mga bus. FX kanina. Hanapin nyo nga to. Sabi ko sa inyo, i-report kayo ng mga netizen Ayaw nyo maniwala. Ayaw nyo maniwala. Kaya lang. Sa akin yung plate number Teka lang Nasa City Hall po. Anyway, Director Biyahe, I think na-forward ko sa inyo, hanapin nyo na lang. May nireport kaninang isang effects
tigilan nyo na yung post office. Hindi na kayo makakabalik doon. Marami nang kumita dyan na barangay official. Marami nang kumita dyan PCP. Hindi ko na nga hinahabol yung kinita ninyo eh. Nahirati na nga kayo ng 6 na taon eh. Ibalik nyo yan sa taong bayang park yan. Park. Liwasan Bonifacio ang tawag dyan. Kaya liwasan, pangkalahatan. O ngayon, this is now a directive. Sayang, malis na si lahat ng barangay official na makikita, malalaman na pumapatong. Tanod, secretary, treasurer, o arrestuin nyo na yung barangay na yan. Tingnan natin. Kasi hindi matigil eh. Ayaw nang pasintabi. In fact, I'm going to ask Vice Mayor Hanil Lacuna to delete that barangay. Kasi wala namang butante dyan pag nagka-barangay dyan. Sino nakatira sa post office? Sa Metropolitan Theater? Sa Forest Park? I think it's high time to delete that barangay. 34? Saan sila nakatira? Sa Loton, Underpass? Pa-check nyo nga yan. Wala namang barangay yan eh. Baka pwede na yan abolish. I-abolish yung barangay na yan. Okay, so anyway, I have another, pe-present na namin. 2 minutes break lang tayo. Para, ito namang yung issue ng e-trike. Malaking issue to eh. Nakawawa naman itong mga toys. Hindi natin alam kung ano magiging Rico Puno nito. Kapalaran. Lago. May bago ako ngayon. Kapalaran. Siya muli, maraming salamat sa ating member of the press. Let's give it 2 minutes. Puputok yung